kondisyon. May kausap ba ako? Ang pag-ibig ni Jesus ay handa siyang ibigay ang kanyang sarili. Amen? Tayo ba, nais ba nating ibigay ang buong atin sa Diyos na ating iniibig? Amen? Ang opposite ng pag-ibig ay sarili. Ang laging dahilan kung bakit tayo hindi marunong umibig ay dahil tayo ay nakatingin sa ating sarili. Ang taong makasarili kahit minsan hindi marunong umibig. Ngunit kung ang tao ay matutong iwanan ang kanyang tingin sa kanyang sarili, alam nyo, ang mga tao na masyadong self-focus, hindi sila maglilingkod. Bakit ako maglilingkod dyan? Manager ako. Bakit ako gagawa niyan? May pera ako. Sila na lang na walang mga pera. Amen? Amen. Ngunit kung tayo ay matututo na maglingkod, na gawin ang pinaka mababang paglilingkod, iaangat tayo ng Panginoon. Kung tayo ay nakatingin sa iba at hindi natin titingnan ang ating sarili, the Lord will use that love to redeem other people. Because kung ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig ng Panginoong Jesus, lagi kong iniisip, ay katulad ng pag-ibig ng asawa ko sa akin. Higit. Higit pa. Number 1, unconditional. Number 2, sacrificial. Number 3, redemptive. Niredeem niya ako mula sa kahirapan. Amen. Inangat niya ako. Amen? Your love can redeem people. That's why God wants us to be a society of redeemers, to lift up other people who are in need. How do we do that? By the love of Christ in us. Di ba sabi ko sa inyo, yung opportunity natin sa maglingkod, hindi nawawalan ng opportunity tayo sa maglingkod. Kumuha ka dyan ng isang kabataan na high school. Turuan mo yan, i-tutor mo, i-guide mo hanggang sa gumanda ang kanyang grade, ang kanyang pag-aaral. Yan lang. O kaya kung ikayo ay mag-asawa, mag-adapt kayo ng isang mag-asawa sa church. Gabayan ninyo silang mag-asawa, paano magpalaki ng anak, paano magnegosyo, paano ang gagawin, ano ang mga desisyon. Isang araw, makikita ninyo angat lahat ang buhay nila. Hindi natin kailangan mag-preach para maglingkod, mag-usher para maglingkod, mag-worship team para maglingkod. Ang kailangan lang natin ay tumulong, make a difference in the life of other Christians. On a sustained basis. Hindi yung lulubog, lilitaw, susulpot. Hindi ganon. Amen? Okay. So, umibig tayo ng walang pagkukunwari. Amen? Pangapat, magiging katulad tayo ni Kristo sa pagtitiis. Amen? Sino dito ang marunong magtiis? Marunong lang tayong magtiis pagka nakakapanood tayo ng drama. Nakikiyak tayo. Diba? Forevermore. Buti na lang, wala nang forevermore. Kaya manunod na lang ako ng just the way you are. Hallelujah. Sabi niya dito sa 2 Timothy 2:3, makipagtiis ka ng mga kahirapan gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. So, minsan nararamdaman natin, sasabihin natin, ayoko nang pumunta dyan, di naman ako pinapansin. O naglilingkod ako dyan, ang tagal ko nang naglilingkod, taga Marshall, o ano, wala mang nakakapansin sa akin. Wala man lang nagbibigay ng love gift. Kaya biglang nawala isang araw. No? Bakit yung iba na lang nakakatanggap? Ako hindi. Bakit si Ate Paz? Lagi na lang mga worship team may love gift. Kami mga ushers o commercial, wala kaming natatanggap. Diba? Hindi na-appreciate. Brothers and sisters, pag ang Lord ang nag-reward sa'yo, grabe. Surpresa! Rumaragasa! Amen? Hallelujah! At alam nyo ang Panginoon, kung tama ang ating puso, lagi niya tayong susurpresahin. Nakaranas na kayo ng surpresa galing kay God? Ay, nako, lulundag ka ng todo. Naikwento ko na sa inyo yung kapatid ko, 3 linggo pa lang nagsisid faith sa kanyang bahay. Dumating ang kanyang biyenan, ipagpapatayo siya ng bahay at apartment. Hindi pa natatapos
promosyon, tumawag yung kanyang opisina, promoted pa siya. Rumaragasa talaga. Amen? Ano ang ginawa niya to deserve it? Wala. Nanampalataya lamang siya. Na pagka nagtanim siya, aani siya. Amen? Okay, so, halimbawa, nagtatanim ka, umaasa ka, magtiis ka. Amen? Sabi sa 2 Timothy 2:13 yata, sabi ng Panginoon, kahit hindi tayo tapat, ang Diyos ay mananatiling tapat. Amen? Kaya kaninang idinededicate namin yung Innova ni Cynthia na naglasbang pa. Yeah. Kumanta muna kami ng Great is Thy Faithfulness. Umiyak na si Cynthia. Morning by morning. Morning by morning. Your mercies I see. All I have needed, Thy hands has provided. Great is Thy faithfulness, Lord, unto me. Amen? Okay, so kaya ating tinitiis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang upang kamtin din nila ang kaligtasan kay Kristo Jesus na may kalwalhatiang walang hanggan. Nais natin pagwagian ang ating mga kapatid, magulang, titiisin natin kahit pinipersecute nila tayo, kahit sinasabi nila na tayo ay born against, tayo ay weird, tayo ay ganito, 2 oras magsamba, napakatagal. Bakit kung magbigay kayo, napakalalaki? Ano ang napapala ninyo sa church na yan? Sa church na yan, pero kay God. Grabe, grabe, grabe. Amen? Wala tayong pagtitiis na hindi nakikita ng Panginoon. Amen? So, pinipersecute tayo, hindi tayo napapansin, magtiis tayo. Amen? Ang mga sundalo ng Panginoon, pagka ba nasusugatan sila, umaatras sila? Hindi. Kahit ikaw ay na-offend kay pastora, sa cell leader mo, matalas ang dila nung leader mo, magtiis ka. Bakit? Merong hinuhubog ang Panginoon sa'yo. At ang paghubog ay madugo. Amen? Okay, meron pa ba? So, maging katulad tayo ni Kristo sa kanyang misyon. Amen? Ano ba ang misyon ng Panginoon? To seek and save that which was lost. Muling sinabi sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumasa inyo, kung paanong sinugo ako ng Ama, ay sinusugo ko rin naman kayo. So tayo ay humayo. Amen? Huwag tayong komportable lamang dito sa Rema, malamig. Ngayon, mayo din naman kayo sa iba-ibang lugar. O brother, kailan ka naman pupunta sa Isabela para mag-preach? Yan. Hallelujah! Kailan ka naman Nancy? Be-bless ang mga youth doon. Yan. Okay, ang tagal naman. Next verse. Kung papaanong ako'y iyong sinugo sa sanlibutan, kausap dito ni Jesus ang Ama, sila ay sinugo ko rin sa sanlibutan. Ikaw ba ay namumunga? Nagmimisyon ka ba? Ibig sabihin, hindi ka naman kailangang umalis. Yung kapitbahay mo na hindi nakakakilala kay Jesus, pastora, hindi naman ako marunong, imbitahin mo siya sa Rema. Ngayon, paano ko siya iimbitahin? Magluto ka ng laing. Kahit konti lang niluto mong laing sarapan mo, bigyan mo siya ng isang mangkok. Yan. Aba, mahal ako nun. Alam mo, ang Panginoong Jesus, matagal niya tayong niligawan. Amen? Kaya ikaw manligaw ka din para sa Kanya. Praise the Lord. Amen. At ang maganda, sasamahan ka ng banal na Espiritu. So, tingnan natin, paano tayo magiging kawangis katulad ng Panginoon Jesus sa kanyang pagiging pagkakatawang tao, incarnation, sa kanyang paglilingkod, sa kanyang pag-ibig, sa kanyang pagtitiis, ano pa? Sa kanyang mission. Okay. Tanong, gagawin ba ninyo yon? Hindi tayo magiging kawangis ng Panginoong Jesus kung hindi natin yon gagawin. Amen? So kung ano yung kaya mong gawin, yun muna, magsimula ka ng maliliit na steps. Amen? Okay, sa kakayanan mo. Amen? So ano ang magiging resulta? What are the practical consequences of Christ-likeness? Resulta ng pagiging katulad ni Kristo. Tingnan mo ang katabi mo kung katulad na siya ni Kristo ngayon.
Hallelujah. Amen. Hallelujah. Next. So, tignan natin. Number 1, sa pagdurusa. Ay, ayoko yan. Gusto nating makibahagi sa kaluwalhatian ni Jesus, pero ayaw nating makibahagi sa kanyang pagdurusa. There is no resurrection unless there is death. Pero ka bang ma-resurrect nang hindi ka naman namatay? Amen. Paano ka magkakaroon ng kaluwalhatian kung ayaw mo magdurusa? Romans 8:18. Itinuturing ko, si Apostol Pablo nagsasalita, itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat dapat maihambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Sino dito ang nagtitiis sa kasalukuyan? Amen? Minsan may magtitiis sa atin, palihim pa yung iba, pumupunta din, lalo na yung mga sagip eskwela, di ba? O yung mga kinukutya, lalo na nung mga, dati ako ang unang-unang na born again sa aming pamilya. At ang pamilya namin ay talagang napaka-religyoso dahil ang tatay ko ministro, nanay ko diakonesa, mga kapatid ko kadiwa, ako ang black sheep. Yan. Paano ako naging black sheep? Maputi naman ako. Amen. Kasi kakaiba ang aking isip. Sabi nila, taliwas daw ako mag-isip. Praise the Lord, meron silang anak na taliwas mag-isip. Buti na lang. Hallelujah! Sapagkat, kung nais nating, next Sunday, huwag kayong a-absent, ha? Kasi ang ating pag-uusapan, paano tayo magiging kawangis ni Kristo? Foundational lang itong ibinibigay ko sa inyo. Ay, Father's Day pala, imbitahin lahat ang mga tatay. Amen? Dito, karamihan puro babae. Sister, imbitahin nyo ang mga asawa nyo, ha? Isang asawa lang. Hindi mga asawa. Amen? Kahit hindi pa kayo kasal, kung ang tawag nyo sa kanya ay asawa, dali na rin ninyo. Amen? Sapagkat ang Panginoon ang nagbabago ng buhay. At mahal ng Panginoon ang mga makasalanan. At dito sa church, ang mga makasalanan ay yun ang ating niyayakap. Amen? Hindi pa, walang maghuhusga dito. Amen? Kung lalaki ka at nakabestida ka, we'd like to welcome you. Amen? Kung babae ka at katulad ka ni Meng dati nakapantalon, you are welcome. Sapagkat matagal ka nang hinahanap ng Diyos. Dalhin nyo lahat ang mga tatay. Pwede? Sige, magbibigay kami ng regalo sa tatay. Kailangan dalhin nyo sila. Amen? Okay. So, sabi niya, yung mga tinitis natin, walang halaga yan, walang hambing sa darating na kalwalhatian ng Diyos. Kung ang puso natin ay nakatalaga, na sundin natin ang Panginoon ay magpapakawala ng katakot-takot na biyaya para tayo ay hawakan. Amen? Okay. So, next. 8 dahilan ng pagdurusa ng Kristiyano. Gusto niyong malaman? Pastora, tagal-tagal ko ng Kristiyano. Bakit hanggang ngayon nagdurusa pa rin ako? Kasalanan ba ng Diyos? Palagay ko hindi. Ngunit, sabi sa Bible, Hosea 4:6, my people are destroyed for lack of knowledge. Kaya kailangan malaman natin yun ngayon. Para maiwasan natin ang pagdurusa. Gusto ba ninyo? Ayaw ng Diyos na tayo ay magdurusa unnecessarily. Amen? May mga panahon na nag-undergo tayo ng pagdurusa, kung alam natin, klaro ang ating konsyensya, tayo ay inihahanda ng Panginoon sa mas mataas na antas ng paglilingkod. Amen? Okay, tingnan natin. Number 1, kawalan ng kaalaman. Kaya tayo nagdurusa. Hosea 4:6, my people are destroyed for lack of knowledge. Anong knowledge? Knowledge of the Lord Jesus Christ. Wala kang kaalaman sa Panginoong Jesus. Kung gaano ka kahalaga sa Kanya. Kung ano ang ginawa niya sa iyo at kung paano manampalataya sa kanyang mga pangako kasi hindi ka naman nagbabasa ng Bible. Alam niyo, kung babasahin niyo, nakakatakot nga yung verse na yan eh. Pwede ka bang pumunta sa Easy Worship, Hosea 4:6? Hindi lang ikaw. Ayan.
My people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I will also reject you from being priest to me. Because you have forgotten the law of your God, I also will forget your children. Eh, hindi naman ako pare. Ang ibig sabihin dyan ng priest is not a position. It is a function. Ano ang function ng priest? To worship. To offer worship. Dahil hindi ka nagwo-worship sa akin. Dahil hindi mo pinapahalagahan ang aking salita. Dahil hindi mo sinusunod ang aking kautusan, ikaw ay nasisira. At hindi lang ikaw, pati mga anak mo ay kawawa. That's why we spend a lot of time studying the Word. Hindi tayo nang pupunta lang tayo doon. Aalis na tayo. Parang sini ba? Hindi. Hindi tayo magiging kawangis ni Kristo sa ganun na sistema, ritual. Amen? Okay. So, nasisira, nagdurusa tayo sapagkat wala tayong alam. Halimbawa, nagpa-check up ka sa doktor. Sister, sorry pero may cancer ka. Cancer! Ay, may cancer ako. Wala na. Tinanggap mo na eh. Pero sabi ng Panginoon, kanino nagmumula ang cancer? Sa kaaway. Ba't mo tinatanggap galing sa kaaway? Sabi pa sinabi ng doktor, may cancer. In Jesus' name, wala akong cancer. Hindi tatalab ang cancer sa aking pamilya. Amen? May alam ka. Alam mo kung ano ang authority mo. Di ba? Example lang yan. Hallelujah. Wala, mahirap ka hanggang habang panahon kasi wala naman sa lahi mo ang mayaman. In Jesus' name, all generational curse, wasak na. Ako ang unang-unang yayaman. Amen? At hindi lang mayaman, sobrang rumaragas ang kayamanan. Grabing-grabe. Posible? Yes! Okay. Sige, balik na tayo. Di ba ang sarap makinig ng salita ng Diyos? Amen. Pangalawa, pagsuway. James 4:7. Pasaway. Pwede ba natin buksan yan? Sorry Sabi niya, therefore submit to God, resist the devil, and he will free from you. Hindi pwedeng resist the devil and submit to God. Hindi. Huwag niyong i-rearrange. Kaya lamang kayo makaka-resist sa diablo kung susundin niyo si God. Why? When you submit to God, you are under His power and protection. So you can therefore resist the devil. Pero pwede kang resist sa devil, pero hindi mo naman sinusunod si God. Wala kang kakakampi. Kuha ninyo. Okay. So mahalaga yon. So pagka nakita ka ng kaaway, nandun ka sa payong ng Panginoon Jesus, matatakot. Amen. Di ka niya lalapitan. Hallelujah. Next, pangatlo. Pagdalisay, pagsubok ng pananampalataya. Ang pagdurusa ay ginagamit ng Panginoon para tayo ay dalisayin. Kasi may mga sigurong, meron ka sigurong inililihim dyan na bagay sa buhay mo. Isa yon. Or, sinusubok ni God ang pananampalataya mo kung tunay na ikaw ay nagtitiwala sa Kanya. Amen? Yan yon ang sa 1 Peter 1:6-7. Sabi niya, ang pagdurusa ay parang apoy na ibinibigay ng Diyos. Inilalagay ka niya sa apoy para katulad ng ginto, ikaw ay magiging makinang. Amen? Okay, sabi niya, in this you greatly rejoice, though now for a little while, if need be, you have been grieved by various trials. Pagsubok. That the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ. Kaya, alam nyo, ang kailangan natin, pag-uusapan natin yan, sa next na pag-usapan natin ito,
Minsan, tayo mga Kristiyano, pagka may dumating na hindi maganda sa buhay natin, kinakas out natin, in Jesus' name, lumayas ka. Ang mahalaga ay magkaroon, ma-discern muna natin. Ano ang, kung yun ay inaalaw ng Panginoon para i-test ang ating faith. Or, yun ay outright galing sa kaaway. And you can do that when you pray and when you know the Word. Amen? So, next. So, pang-apat na tayo, pagbasag ng pagkamasarili, kapalaluan, pagre-rebelde, at katigasan ng ulo. Sometimes the Lord, we need to be broken. Kasi masyado tayong self-contained, masyadong matigas ang ating ulo, self-will. Di ba? Kaya nga ang mga Israelano, ang tawag ng Panginoon sa kanila, they are a stiff-necked people. Kailangan ko silang basagin para pagka nabasag ko sila, pwede ko na uli silang buuin. So yung iba sa atin, masyadong matigas ang ulo. Ito ang gusto ko, Lord eh. Yung iba rebelde, yung iba self-willed, yung iba palalo, mayabang, yung iba matigas ang ulo. Kaya kung ikaw, maghintay ka, dahil mahal ka ng Diyos, malapit ka ng mabasag. Hindi pwede dito yung walang basagan ng trip, Lord, ha? Hindi obra yun kay God. Anong walang basagan ng trip? Didikdikin kita para matuto ka. Amen? Pero alam nyo, sapat ang biyaya ng Diyos. Amen? Kasi mahal niya tayo. Alam mo, walang pagsubok sa buhay natin na kung hindi, di ba sabi nga ni Apostle James, sabi niya, rejoice! Di ba? Count it all joy, sabi niya pala. Sabi ni James, count it all joy when you undergo trials. Sapagkat may ginagawang kakaiba ang Diyos sa buhay mo. Minsan ang trial mo, parang ang ilap ng pera sa'yo. Yung pala'y nihahanda ka ng Panginoon, humawak ng bilyon-bilyon. Montokin mo yan. Parang si Pastor Noel, di ba? Amen? Okay, next. Number 5, magkaroon ka ng habag. Maraming mga tao na wala silang compassion sa ibang tao. Naanuhan sila sa sa Tacloban, okay lang. Go pa rin siya. Yung kapitbahay namin na ganito. Wala lang. Ni hindi makapag-contribute. Kailangan, minsan ang Panginoon, kailangan niyang iparana sa atin yung nararanasan ng ibang tao para pagka naranasan natin yan, magkakaroon tayo ng habag. Yung mga tao hindi nakaranas ng kahirapan, wala silang habag sa mahihirap. Bahala sila sa life nila. Nag-anak-anak sila ng marami di magpakahirap sila. Diba? Lalo na, kami noon, 14 kami magkakapatid. Yung mga taong nahabag sa amin, na nagbigay ng mga bigas, alam niyo, kinakain namin noon, mais. Ang tigas sa katawan, sa tiyan. Parang kinain mo ng agahan, gabi na, hindi ka pa magutom-gutom. Tsaka ang hirap mo yain. Amen. Lahat kayo naranasan ko na magtanim ng palay, agsika, agraep, agbangkag, agarado. Amoy yun dayjay. Aggato, di tabako, agkasya di tabako, tapos lahat yun naranasan ko. Amen? Pasensya kayo kung di nyo naintindihan. Ang sabi? Di ba pagka magtatanim ka ng palay, kukunin mo muna yun sa agsika. Yung magtatanim ng palay, magtanim, di biro, agraep. Agraep, agapas, agatod, yung mga taniman ng tabako, dito ka, halimbawa, nandyan yung row ng tabako, dito ka, pepwesto, gaganyan mo, pak, tapos ipunin mo, ilalagay mo dito. Maghapon yun. Pagdating sa bahay, kukunin yun, ilalagay sa patuki. Tutusukin nyo yun. Tapos ihahang ninyo. Pagbakasyon, yun ang gawain ng lola mo. Kaya hindi ako lumaki. Ngayon, kailangan ko ng pambili ng project
sa school, wala bibigay ang nanay ko kasi lahat ng pera, isang kusing, ibibili ng pagkain. Kasi 14 ba naman kami? Pangalawa ako. Di siyempre, unahin yung maliliit. Ako ang last. Siyempre, project, hindi pagkain muna. Ang gagawin ko, pupunta ako sa bukid. Pupunta ako sa bukid ng palaya na hindi, waig. Ang daming linta. Daming linta. Magkukuha ako ng maraming balangag. Ang balangag, kangkong. Yan. Lalagay ko sa sako. Dadaling ko sa palengke. Alam mo yung isang sakong kangkong? Nung panahon ko, 2 piso isang sakong kangkong. Masaya na ako. Sasakay pa ako sa kalesa. Ngayon, nagkaroon ako ng compassion dahil sa karanasan na yan. Yung mga minsan, halimbawa, kung mayaman ka, ipaparanas sa iyo ng Panginoon yon para magkaroon ka ng habag. Okay? Panganim, para magpalakas sa iba. Ngayon, kung naranasan mo yon, halimbawa, maghihiwalay ang mag-asawa, na isinabject ka ng Panginoon sa ganun na karanasan, para magkaroon ka ng compassion sa mga naghihiwalay na mag-asawa, at pagka ikaw ay nakabangon, gagamitin ka ng Panginoon para maglingkod sa iba. Di ba ang ganda ng disenyo ng Panginoon? Ngayon, magagamit tayo ng Panginoon, magiging parang representative tayo ng Panginoong Jesus para sa ibang tao, para maramdaman ng ibang tao ang pag-ibig, pagmamalasakit ng ating Panginoong Jesus. Amen? May natutunan ba kayo maliban sa balangag? Okay? Praise the Lord. So, brothers and sisters, napakahalaga. Magkaroon ng habag. Okay, next. Ang resulta ng Christ-likeness ay Christ-likeness. Pangalawa, Christ-likeness and the challenge of evangelism. Kung tayo ay magiging kawangis ng Panginoong Jesus, hindi tayo mahihirapang magwagi ng kaluluwa. Amen? Sabi niya sa pagwawagi ng kaluluwa. Alam nyo, ang isang preacher na makikita mo na isinasabuhay niya ang buhay ni Jesus ay mas effective kaysa mga alam mo na pagka nagsasalita, hindi naman nila ini-embody ang Panginoong Jesus. Sabi po ni Reverend Iskandar Redib, isa siya ay Arab na Muslim, sabi niya, if all Christians kung lahat daw ng Kristiyano ay kawangis ni Kristo, wala nang Islam ngayon. Tama po? Diba? Next. Sabi naman ni Professor Hindu, itong isa is professor na Hindu, if Christians live like Jesus Christ, India would be at your feet tomorrow. Amen? Napakahalaga ang buhay natin kaysa sa yung sinasabi natin. Amen? So, pangatlong resulta ng pagiging katulad natin sa Panginoong Jesus, Christ-likeness and the indwelling Holy Spirit. Okay? Pangatlo po yan, wala ba? Ang pagsama ng banal na Espiritu. Amen? Okay. Kung tayo, ang puso natin ay nakatalaga na maging kawangis natin ng Panginoong Jesus, ang banal na Espiritu ay magsisimulang kumilos sa buhay natin upang hubugin niya tayo. Amen? Siya ang tagahubog sa buhay natin. Praise the Lord. Nais ba ninyong maging kawangis ni Kristo? Yung mga nais ay tumayo. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Tayo manalangin sa Panginoon. Sabi mo, Panginoong Jesus, nais kong maging kawangis at katulad mo. Binubuksan ko ang aking puso. Hinahayaan kita sa pamamagitan ng banal na Espiritu na hubugin mo ako na maging katulad mo. Salamat sa mayamang biyaya, sa paggabay mo sa akin, sa araw-araw, 10 ng aking pamilya. Ako naman po mananalangin sa inyo. Lord, sa oras na ito, I just dedicate to you, O God, ang mga anak mo na naririto, na nais nilang maging kawangis mo.
Panginoon, kinikilala namin na sa aming sariling kakayahan, hindi namin ito kayang gawin. Ngunit sa pagsama ng banal na Espiritu, paniniwalaan namin, Panginoon, na Lord, ito ay magkakaroon ng kaganapan. Dalangin ko ang bawat isang anak mo na naririto. Bigyan mo kami ng kaisipan mo, Jesus, ng discernment, ng pagtatalaga ng buhay, upang kami ay maging kagamit-gamit para sa iyo. At naniniwala kami na kung kami ay maging magagamit mo, Panginoon, ikaw ang mag-iingat at ikaw ang magsusupply ng lahat ng pangangailangan namin sa araw-araw. Maraming salamat sa iyong salita na naitanim sa aming puso. Lord, hinahayaan namin na ito ay tumubo at lumaki at mamunga sa aming buhay hanggang sa ikaw ang makita sa amin. Maraming salamat. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Sino ang may mga pangangailangan dito? Financial o kahit ano pa man, taas nyo ang kamay nyo. Sa ngalan ni Jesus, I release the supply of God in your life. I activate the angels to move and provide you with all your necessities. At salamat sa wisdom mo, Panginoon, sa aking mga kapatid na gagawa ng mahalagang desisyon sa mga panahong ito. Salamat po sa karunungan na pagkakaloob mo sa kanila. Sa mga may sakit, hawakan nyo ang bahagi ng katawan ninyo na may sakit. Aming Ama, ang sakit na ito ay hindi nagmula sa iyo. Ito ay nagmula sa aming kaaway at sa pangalan ni Jesus. Iwinawaksin namin ang sakit na ito sa aming katawan. And Father, in the name of Jesus, I release and speak healing sa mga anak mo from the top of their head to the sole of their feet. And Lord, it has been said and it will be done. You have healed them. In Jesus' name, Amen. Palakpakan mo na, Panginoon. Hallelujah. Amen. Sige nga, tinan mo nga yung